Isang mainit na kapa ang biglang bumuhos sa kanyang puting uniforme, sumasabo na parang bulkan sa gitna ng kanyang dibdib. Napatulala si alias Rafina Vergara, ramdam ang biglang init at pagkatapos ay ang unti-unting panalami ng likidong humahaplos sa kanyang balat. Hindi lang ito mansa. Hindi lang ito aksidente. Para sa kanya, ito ang babalangang kaguluhan, ng pakasira, ng lahat ng ayaw niyang mangyari. Isang eksenang kumulo sa isipan niya, tulad ng nangyari sa pamilya niya. Mula pagkabata, nakita ni Alia kung paano unti-unting gumuho ang tahanan nila. Ang kanyang ama, si Mang Daniel, isang mabuting tao, ay hindi makabangon mula sa pag-alis ng kanyang ina, si Elena. Hindi na muling bumalik si Elena. Ang dahilan? Isang malaking misteryo na nakdulot ng malalim na sugat. Sa tuwing nakikita niya ang malalim na lungkot sa mata ng kanyang ama at ang maluha niya tuwing gabi, sumusumpa si Alia na hindi niya hahayaang mangyari sa kanya ang ganoong klaseng sakit. Hindi siya magmamahal. Hindi siya magpapakasal. Siya ang simbolong NBSB, no boyfriend since birth. At balak niya itong panatilihin habang buhay. Oh miss, I'm so sorry. Nagmamadali lang ako. Nabalik si Alia sa kasalukuyan nang marinig ang baritonong boses na iyon. Itinaas niya ang tingin. At doon niya nakita ang lalaking dahilan ng kanyang kapahamakan. Nakatayo sa harapan niya si Zayo Orion Madrigal. Ang pangalan pa lang ay bumubulong ng kapangyarihan at kayamanan. Ang CEO nga Madrigal Group. Kilala hindi lang sa talino sa negosyo kundi pati na rin sa mahabang listahan ng nga babaeng dumaan sa buhay niya. Isang playboy sa pinakatotong kahulugan ng salita. Mahaba ang buhok niya. Bahagyang magulo na tila kagigising lang. Ngunit hindi nito natakpan ang matatalim na tingin ng kanyang mga mata. Suot niya ang isang mamahaling puting polo na nakabukas ang dalawang butones, nakpapakita ng bahagyang dibdib, at isang itim na pantalon na akmang-akma sa kanyang katawan. May hawak siyang isang black leather briefcase na tila mas mahal pa sa kinikita niya sa loob ng isang buwan. Napansin ni Alia ang pagtaas ng isang kilay ni Zayo habang tinitingnan siya, mula sa mansa ng kapa sa kanyang uniforme, hanggang sa naktatakang tingin niya. Hindi ito ang tingin ng isang taong nagsisisi. Ito ang tingin ng isang taong sanay na ayusin ang lahat gamit ang pera o koneksyon. Magkano ba ang kape na iyan? Tanong ni Zayo, walang paalinlangan. Babayaran ko, at bibili na rin akong gagumong uniforme. O mas maganda, bilhin ko na lang ang buong coffee shop ninyo. May bahid ng pagyayabang ang boses niya. At bahagyang nakangisi. Nag-init ang ulo ni Alia. Hindi niya nagustuhan ang tono nito. Hindi po mabibili ang lahat ng bagay, sir, malamig niyang sagot. At lalong hindi po mabibili ang respeto. Kumuha siyang ang basahan para punasan ang uniforme. Biglang bumaba ang ngiti ni Zayo. Ang kanyang nga mata, na kanina'y puno ng pagyayabang, ay naging matalas. Oh, sabi niya, may bahid ng pagkabigla. Interesante. Mukhang kakaiba ka. Lumapit siya ng bahagya. At naramdaman ni Alia ang amoy ng mamahaling pabango na bumalo sa kanya. Ako si Zayo Madrigal. Sabi niya, iniabot ang isang calling card na ginto. At interesado akong bigyan ka ang mas magandang buhay, miss? Alia, sabi niya, hindi inaabot ang card. Alia Vergara. At hindi ko po kailangan ng mas magandang buhay mula sa inyo, sir. May trabaho po ako. May dignidad. Bahagyang napangiti si Zayo. Ngunit iba na ang ngiti niya. Hindi na ito mapanukso, kundi tila hinamon. Talaga. Aniya. Iginilit ang cut sa mesa. Direkta sa harapan niya. Sa tingin ko, bagay ka sa akin. O sa aking kumpanya, para mas maging malinaw. Ang tingin niya ay bumaba muli sa uniforme niya. Tila ba ipinapakita na ang trabaho niya ngayon ay hindi sapat. Kailangan ko nga taong may dignidad na katulad mo. Napapikit si Alia. Ito na naman ang lalaking mayabang na akala niya ay kaya niyang bilhin ang lahat. Sumasalamin ito sa lahat ng kinainisan niya sa mundo. Ang kapangyarihan na kayang sumira ng mapamilya. Ang pera na kayang bumili ng katapatan. Salamat na lang po sa alok, matigas niyang sabi. Pero hindi ko po kailangan ng trabaho mula sa isang taong ang alam lang ay sirain ang damdamin ng iba. Narinig ko na ang makuwento niyo, Sir Madrigal. Maraming babae ang napaya niyo na. Hindi ko hahayaang mangyari iyon sa akin. At hindi rin po ako mapapaakit sa maalok na sa huli ay makdudulot lang ng sakit. Namula ang tainga ni Zayo.
Mukhang ito ang unang beses na may naksalita sa kanya ng ganon. Ngunit sa halip na magalit, nakita ni Alia ang isang kakaibang spark sa mata nito. Hindi ito galit. Tila isang pahanga. O marahil, isang interes. Wah! 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 Alia! Isi lang. Dumating ang kaibigan niyang si Bea, na narinig ang huling bahagi ng usapan. Ano na naman ang nangyari dito? Wala, sagot ni Alia, tinitigan si Zayo. May na-aksidente lang at nagalok ng kung ano-ano. Ngumisi si Bea kay Zayo, na tila sanay na samga ganitong sitwasyon. Sorry po, sir. Ganyan talaga si Alia. Mahal na mahal ang trabaho niya at matindi ang conviction pagdating sa pag-ibig. May diin si Bea sa huling salita, na tila binibigyang diin ang katayuan ni Alia bilang isang NBSB. Ngumiti si Zayo, hindi na nakangisi. Isang ngiti na nakpatunaw sa bahagi ng puso ni Alia, kung meron man siya noon. Ang kanyang nga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya. Isang tingin na tila nanganggako ngang isang bagay na hindi pa niya lubos na maintindihan. Alam ko ang NBSB code, sabi ni Zayo, ang boses ay naging mas malumanay, at sa totoo lang, mas lalo kang naging interesante. Ito ang card ko. Kung magbabago ang isip mo, tawagan mo ako. Gusto kong makilala ka pa ng mas malalim, Alia Vergara. Ngumisi siya muli, ngunit ang ngiti niya ay mas makahulugan ngayon. Hindi ako sanay na tinatanggihan, Alia Vergara. Makita tayo ulit. Tumalikot siya at naglakad palayo, lumabas ng coffee shop na tila walang nangyari. Ngunit sa paglabas niya, naramdaman ni Alia ang bigat ng pagtingin niya. At sa isipan niya, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw. Hindi ito takot o galit. Isa itong kaba. Isang pakiramdam na tila may malaking pagbabago na magaganap sa kanyang buhay. Ang kanyang panata ay tila gininawaran ng hamon. Ilang araw na ang lumipas mula nang huling makita ni Alia si Zayo Madrigal at sinubukan niyang kalimutan ang nangyari. Pinunasan niya ang bakas ng kape sa kanyang uniforme. Pilit na binura ang nakakainis ng ngisi at ang mayabang na hamon ng lalaki sa kanyang isipan. Ang NBSB code niya ay hindi isang panata na basta na lang sisirain ng isang lalaking tulad ni Zayo. Ngunit tila may sariling isip ang kapalaran. Isang umaga, habang naayos siya ngang mapaninda sa coffee shop, biglang umugong ang usapan sa paligid. Binitawan niya ang hawak na tasa nang makita ang dahilan ng gulo. Mismong si Zayo Madrigal, nakatayo sa gitna ng coffee shop, may hawak na isang malaking buket ng pula at puting rosas. Hindi lang basta buket. Ito ay isang bulaklak na kasing laki ng isang bata, na may kasamang malaking ribbon na may nakasulat na para kay Miss Alia Vergara. Kasama niya ang dalawang bodyguard na nakasibilyan, na tila nabibigay ng karagdagang drama sa eksena. Nag-init ang pisngi ni Alia. Nagtinginan ang magkasamahan niya at ang mga customer. May mga ngumiti, may mga kinili, at may mga lihim na sumasaway. Gusto niyang matago sa likod ng counter. Gusto niyang maglaho. Hi, Alia, sabi ni Zayo, ang boses niya ay malakas at malinaw, tila ba nais niyang marinig ng lahat. Lumapit siya sa counter, ibinaba ang napakalaking buket sa tapat mismo niya. Ang dami ngang rosas ay halos matakpan ang buong counter. Sana magustuhan mo. Pasensya na kung nagulo ko ang umaga mo nung huli tayong makita. Hindi niya sinabing sorry sa mansa. Sorry lang sa gulo. Natawa si Alia sa isip niya. Talaga ngang kayabangan ang dala nito. Sir, ano po ito? Mahina niyang tanong, pinipilit na hindi mapahalata na nainis siya. Hindi ko po ito matatanggap. Bakit naman? Nakangiti niyang tanong, tila ba nagtataka. Ito ay pagingieng tawad. At regalo. Hindi ba pwedeng tanggapin ang regalo mula sa isang admirer? Nakunot ang no ni Alia. Hindi ko po kayo admirer, sir. At mas lalong hindi po ako sanay sa ganito. Well, ngayon. Masasanay ka na, sabi ni Zayo. Kumindat. May balak ba kayong pumunta sa gala night na Madrigal Foundation sa Biyernes? Isasama sana kita. Nagulat si Alia. Gala night. Siya. Nag-isip siya. Ang ganoong klaseng event ay laging puno nga taong mayayaman at makapangyarihan. Ito ang mundo na palagi niyang iniwasan. Ito ang mundo na sa tingin niya ay sumira sa pamilya niya. Hindi po ako puwede, sir. Mabilis niyang sagot. May trabaho po ako. Puwede kang mag-leave, mabilis niyang kontra. Babayaran ko ang lost income mo, doble pa. Umiling si Alia. Hindi po pera ang problema, sir.
Hindi po ako sanay sa ganoong klase nga event. At ayaw din niya. Ayaw niyang mapasok sa mundo na alam niyang madudulot lang ang sakit sa huli. Ngumiti si Zayo. Okay. Hayaan mong isipin ko ang iba pang paraan para hindi mo ako matanggihan. Pero ang nabulala, tanggapin mo na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo iyan dinadala. At sa loob ng halos isang oras, doon nakatayo si Zayo, nakikipausap sa kanyang mga bodyguard, paminsan-minsan ay sumusulyap kay Alia. Sa huli, napilitan si Alia na tanggapin ang mga bulala para lang umalis si Zayo. Ang iba pang rosas na nakuha niya ay ipinadala niya sa iba't ibang charity institutions. Hindi lang iyon. Sa sumunod na mga araw, sunod-sunod ang pagdating ng mga regalo sa coffee shop. May mamahaling pabango na ibinalik niya agad. May designer bag na hindi niya pinansin. May mga tiket sa concert ng paborito niyang banda na ibinigay niya sa kaibigan niyang si Bea. Grabe, Alia. May stalker ka na. Biro ni Bea habang makasama sila isang gabi. At ang stalker mo pa ay si Zayo Madrigal. Ang gwapo niya ga. Ang daming nakakandara pa doon tapos ikaw, binabalewala mo lang? Bea, alam mo ang panata ko. Sagot ni Alia. Umiinom ng kape. Ayaw kong masaktan. Hindi ko gusto ang matulad niya. Ang alam lang nila ay maglaro ng damdamin ng tao. Pero, parang seryoso siya sayo. Ah, pakpuna ni Bea. Never kong narinig na naaksaya siya nga oras sa isang babaeng ayaw sa kanya. Lahat ng nakilala niya. Easy game. Hindi sumagot si Alia. Seryoso? Si Zayo Madrigal? Hindi ka panipaniwala. Isang araw, nagulat si Alia nang makita si Zayo na nakaupo sa isang mesa sa coffee shop, kausap ang kanyang ama, si Mang Daniel. Nagtatago si Zayo sa likod ng isang malaking magazine, tila ba sinusubukang mapanggap na hindi niya sinasadya ang papunta ron. Napakunot ang no ni Alia. Paano niya nakilala ang ama niya? Ang puso niya ay kumaba. Naalala niya ang kanyang ina. Ang sakit. Nilapitan niya ang dalawa. Tay. Sir Zayo. Tanong niya. Nagtataka. Ngumiti si Mang Daniel. Oh, anak. Heto si Mr. Madrigal, nakpapalipas lang daw ng oras. Ang galang ng bata. Nagtagal lang ang ilang minuto ang usapan bago umalis si Zayo. Ngunit nakita ni Alia ang pag-alinlangan sa mata ng kanyang ama. Hindi ito ang kaligayahan ng isang ama na may humahanga sa kanyang anak. Ito ang pag-alala. Ang nakaraan ay tila bumalik. Tay, ano bang pinausapan niyo ni Mr. Madrigal? Tanong ni Alia pakaalis ni Zayo. Wala naman, anak, sagot ni Mang Daniel, pilit na ngumingiti. Basta, mabait na bata. Iba sa iniisip ko. Tay, delikado ang nga taong tulad niya, babala ni Alia. Wa kayong mapapaloko. Tiningnan siyang kanyang ama, at nakita ni Alia ang lungkot sa mata nito. Hindi ko siya katulad ng ibang lalaki, anak. May kakaiba sa kanya. Pero naiintindihan ko ang takot mo. Isang hapon, habang pauwi na si Alia, nakita niya si Zayo sa isang marangyang restoran. Hindi siya nag-isa. May kasama siyang babae, maganda, at mayayaman kung titingnan sa suot nito. Nakanjiti si Zayo sa babae. Napahinto si Alia. Tila tamanga siya. Isa nga itong playboy. Hindi pa rin niya binabago ang kanyang pananaw. Ngunit, ilang sandali pa, nakita niya kung paano nabago ang ekspresyon ni Zayo. Ang babae ay tila nakpapakuta, humahawa sa braso ni Zayo, at tila hinihintay ang isang malaking u. Ngunit si Zayo, bigla siyang lumayo ng bahagya, at nagsimulang umiling. I'm sorry. Pero hindi ako interested, narinig ni Alia ang boses niya, na medyo malakas. Hindi mo ako tipo. Tigilan mo na ang pahabol sa akin. Tumayo si Zayo at umalis, iniwan ang babaeng nakatulala at namumula sa kahihiyan. Nagulat si Alia. Hindi niya inaasahan ang ganoong klase ng patanggi mula sa isang tulad niya. Akala niya, lahat ay laro lang para kay Zayo. Ngunit, kitang-kita niya ang lami sa mga mata nito. Hindi ito ang Zayo na mayabang na nakilala niya. Ito ay isang Zayo na may sariling mundo, may sariling panuntunan. At hindi rin siya nangingimi na saktan ang damdamin ng iba, kahit na mayayaman pa ito. Napayak siya. Hindi niya alam kung bakit. Ito ba ay dahil sa gulat? O dahil sa isang kakaibang pag-asa na hindi niya maintindihan? Lumakat siya pauwi, ang isip ay puno nga tanong. Pauwi niya, halos gabing-gabi na. Binitawan niya ang kanyang bag sa sofa, at bumuntong hininga.
Gusto na lang niyang matulog at kalimutan ang lahat. Ngunit may kumatok. Malakas. Umulan na rin sa labas. Binuksan niya ang pinto, at doon niya nakita si Zayo. Basang-basa ang ulan. Ang buhok niya ay nakadikit sa kanyang noo, at ang kanyang polo ay nakadikit sa kanyang katawan. Ngunit ang nga mata niya ay matalim at puno ng determinasyon. Zayo? Tanong ni Alia. Nagulat. Ayaw kitang balewalain, Alia, sabi ni Zayo. Ang boses niya ay mababangunit puno ngang pagkapilit. Hindi siya humihingi ng tawad. Hindi siya nagpapaliwanag. Siya ay nagpapahaya. Bibigay ka rin. Hindi na muling nagpadala ng mga mamahaling bulaklak o regalo si Zayo Madrigal. Hindi na rin siya nagpakita sa coffee shop na tila nagmamayarian ng lugar. Sa halip, nagsimula siyang lumabas sa buhay ni Alia sa maparaang hindi niya inaasahan, sa maparaang mas nakakainis. Isang araw, habang abalang-abala si Alia sa paasikaso ng order ng isang grupo ng estudyante, bigla na lang may nakapatong na disposable cup ng kapa sa gilid ng counter. Hindi ito order. At nakasulat sa chop ang pangalan niya. Alia, favorite mong kapa. Alam niyang si Zayo ang naglagay nun dahil walang iba ang nakakalam ng kapa niya espresso na may dagdag na shot at konting gatas. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap si Zayo. Ngunit wala na ito. Ilang araw ang lumipas, naramdaman na naman niya ang presensya nito sa kanyang paligid. Isang hapon, paglabas niya ng coffee shop, nakita niya ang gulong ng bisikleta niya na pumalya. Nagalit siya. Kailangan pa niya itong ilakat pawi. Ngunit habang tinitula niya ang bisikleta, bigla na lang may huminto sa likod niya. Isang mamahaling SUV. Bumaba ang bintana, at doon niya nakita si Zayo. Nakasuot itong kaswal na polo at jeans. Mukhang galing sa gym, ngunit nandun pa rin ang aura ng kapangyarihan. Alia, sabi niya, walang ngisi. Sumakay ka na. Ihahatid na kita. Hindi na po, mabilis niyang sagot. Kaya ko po ito. Huwag kang matigas, sabi niya, may bahid ng pagkapilit. Gabi na. Delikado. Sa huli, napilitan si Alia. Umupo siya sa shotgun seat. Ang loob ng sasakyan ay malinis at amoy mamahaling pabango ang pabango ni Zayo. Ang katahimikan ay nakakabingi. Bakit mo ginagawa ito, Zayo? Tanong ni Alia, hindi nakatingin sa kanya. Ang alin? Balik tanong niya. Itong pagiging. Seryoso mo, sabi ni Alia. Hindi ako sanay. At alam ko, hindi ka rin sanay. Ngumiti si Zayo. Ngunit hindi ito mapanukso. Sino ang nagsabing hindi ako seryoso, Alia? Sino ang nagsabing hindi ako sanay sa ganito? Lahat ba ang naririnig mo tungkol sa akin, Toto? Naramdaman ni Alia ang init ng pisngi niya. Hindi ko alam. Hindi lahat, sabi niya. Ang tingin ay nasa kalsada. Maraming nagawa akong pagkakamali sa buhay ko, Alia. Mga desisyon na pinagsisisihan ko. Pero ang paglapit sa iyo, hindi iyan kasama. Hindi sumagot si Alia. Hindi niya alam ang sasabihin. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Zayo na hindi nayayabang o nanunukso. Isang Zayo na tila may dalaring bigat sa kanyang balikat. Isang gabi. Muling nagulat si Alia nang makita si Zayo na naghihintay sa kanya sa labas ng coffee shop pagkatapos ng shift niya. Hindi siya nagbigay ng regalo. Nagalok lang siya ng hapunan sa isang simpleng karinderya. Napakunot ang noo ni Alia. Karinderya, si Zayo. Hindi ba kayo sanay diyan? Ngumiti si Zayo. Ako? Hindi? Marami ka pang hindi alam sa akin, Alia. Pero kung ayaw mo, okay lang. Pwede tayong umupo lang sa pag. Natawa si Alia. Sige na nga. Pero ilibre mo ako, Sa hapunan na iyon, simulang makita ni Alia ang isang Zayo na hindi niya inakala. Nakwento siya tungkol sa presyon ng pamilya niya, lalo na mula sa kanyang ina. Kung paano siya laging dapat na maging ang perfect son. Ang perfect hair. Kung paano ang bawat desisyon niya ay pinagmamasdan at hinuhusgahan. Kaya minsan, nagrebelde ako. Sabi ni Zayo. Mahina ang boses. Ang pagiging playboy. Isa lang iyon sa makaparaan ko para patunayan na may sarili akong desisyon. Na hindi ako pwedeng diktahan sa lahat ng bagay. Nakatingin lang si Alia sa kanya. Hindi siya kailanman nakakita ng ganong klaseng vulnerability mula sa isang taong tulad niya. Naramdaman niya ang isang kurot sa puso. Hindi pala ito mayabang lang. May tao rin pala sa likod ng lahat na iyon.
Naintindihan ko, sabi ni Alia, at nagulat siya sa kanyang sarili. Ang hirap kapag ang desisyon mo ay nakadepende sa kung ano ang gusto ng ibang tao. Lalo na kung pamilya mo. Nakatinginan sila. Isang sandali ngang katahimikan na punong-puno ang pag-unawa. Tila ba may invisible string na biglang nagdikit sa kanilang dalawa. Sa mga sumunod na linggo, laging may Zayo sa paligid ni Alia. Hindi niya ito tinatawag. Hindi siya nito inaaya. Basta nandun lang siya. Minsan, makikita niya ito na nakaupo sa isang sulok ng coffee shop, nagtatrabaho sa laptop, at paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya. Minsan, hahatid siya pauwi o susunduin siya mula sa grocery. Mga maliliit na bagay. Ngunit nakikita ni Alia ang sinseridad sa likod ng mga ito. Ang panata niya bilang NBSB ay nagsisimulang gumuho. Ang napada na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay tila unti-unting nabibiyak. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ito ba ay ang kanyang ngiti? Ang kanyang pagiging direkta? O ang kakaibang vulnerability na nakita niya sa mga mata nito? Ang takot niya sa pag-ibig ay tila lumiliit. At isang kakaibang pakiramdam ng kilig ang pumalit. Isang gabi, umulan ng malakas. Naglalakad si Alia pawi. Basa na ang buong katawan. Nagmamadali siya. Ngunit biglang may humila sa kanyang kamay. Si Zayo. Basang-basa rin. Nakaawang ang bibig ni Alia. Nakangiti siya sa kanya. Ang ngiti niya ay hindi mapanukso kundi puno ng pag-asa. Alia, sabi niya. Ang boses niya ay parang musika sa gitna ng malakas na ulan. Ang ganda mo. Hindi nakakilos si Alia. Nakatitigan sila. Ang ulan ay bumubuhos sa kanilang mukha, ngunit parang walang pakialam si Zayo. Dahan-dahan. Lumapit siya. Ang kanyang kamay ay humawa sa pisngi ni Alia, at ang kanyang hinlalaki ay pinunasan ang patak ng ulan. Ang puso ni Alia ay kumakabog. Napakabilis. Hindi niya inakala na mararamdaman niya ito. Ang init ng kanyang kamay, ang tindi ng kanyang tingin. At pagkatapos, dahan-dahang lumapat ang mga labi ni Zayo sa kanya. Isang halik sa gitna ng ulan. Hindi ito mapusok. Hindi ito mabilis. Ito ay isang halik na punong-puno ng pag-asa, ng pagnanais na makilala pa ang bawat isa, ng pagbuwak sa lahat ng pader. Naramdaman ni Alia ang sarili niyang lumalambot, ang kanyang magkamay ay gumapang sa balikat ni Zayo, at ang kanyang mamata ay pumikit, hinahayaan ang sarili na maanot sa kakaibang pakiramdam. Ito ang simula. Ngunit biglang nag-vibrate ang cellphone ni Zayo. Biglang nawala ang lambing sa mukha niya. Nanigas ang kanyang katawan. Bumitaw siya mula kay Alia, ang tingin ay napunta sa kanyang cellphone. Ang screen ay nagpapakita ang isang pangalang pamilya. Mama. Sinagot niya ang tawag. Hello, Ma. Ang boses niya ay naging matigas. Walang halong emosyon. Hindi niya na muling tiningnan si Alia. Oh, Ma. Pupunta ako, sabi niya. Ang boses niya ay tila nagtatago ng isang malalim na sama ng loob. Pagkatapos nun, mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Iniwan si Alia sa gitna ng ulan, nanginginig, hindi sa ginaw kundi sa halo-halong emosyon. Ang init ng halik niya ay nanatili pa rin sa kanyang labi, ngunit ang lamig ng biglaang pag-alis niya ay mas matindi. Ang saya ay biglang napalitan ng isang malalim na pag-alala. Ang halik sa ulan ay nanatiling sariwa sa labi ni Zayo, ngunit ang tamis nito ay mabilis na napalitan ng pait. Hindi pa man niya nalalabas ang salitang Alia ng gabing iyon, dumating na ang tawa mula sa kanyang ina. Isang tawa na nakpabalik sa kanyang realidad, sa kanyang hawla. Zayo, kailangan kitang makausap. Ngayon na. Ang boses ni Doña Imelda Madrigal ay malamig at matigas, tulad ng laging. Walang kumusta, walang anak. Direktang utos. Wala siyang nagawa kundi ang sundin. Iniwan niya si Alia, na tila isang natatakang anghel sa gitna ng ulan, at nakmaneho pawi sa kanilang malaking mansyon. Ang bawat patak na ulan sa windshield ay parang pahiwati ng kaguluhang naghihintay sa kanya. Pagdating niya sa bahay, nakaupo si Doña Imelda sa dining area. Ang kanyang makamay ay makatuklop sa mesa, tila naghihintay sa isang huling hatol. Ang kanyang ekspresyon ay pinahalong pagkadismaya at galit. Zayo Orion, ang formal na pagtawa ni Doña Imelda. Nakita-kita. Alam na ni Zayo. Ang kanyang ina ay may mga mata sa lahat ng sulok. Ma, ano po bang ginagawa ninyo doon? Hindi mahalaga ang ginagawa ko doon, sagot niya. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong puwersa. Ang mahalaga,
ang ginagawa mo? Sino ang babaeng iyon? Ang babaeng galing sa coffee shop. Seryoso ka ba sa kanya? Zayo. Umupo si Zayo sa tapat ng kanyang ina. Opo ma. Seryoso ako kay Alia. Biglang tumayo si Doña Imelda. Seryoso? Kailan ka naging seryoso sa isang babae, Zayo? Seryoso ka sa paglalaro sa kanilang damdamin. Seryoso ka sa pagpapalit ng kasintahan kada buwan. Seryoso ka sa pagbibigay sa aking sakit ngulo. Ma, iba si Alia, pakiusap ni Zayo. Iba? Bakit? Dahil NBSB siya. Sa tingin mo, magpapaloko ako sa ganyan. Alam kong may plano ka lang na bago. Isang bagong laro para sa'yo. Ang tingin ng kanyang ina ay matalim. Pinuntahan ko na ang babaeng iyan kanina. Nanlaki ang mata ni Zayo. Ano pong ginawa ninyo? Binigyan ko siya ng oportunidad, sabi ni Doña Imelda, ang ngiti niya ay mapanukso. Sabi ko sa kanya, bigyan ko siya ng halaga. Halaga na hindi niya kailanman mapapangarap sa isang ordinaryong coffee shop. Halaga na makapapabago sa buhay nila ng kanyang ama. Ma, binabayaran niyo si Alia. Nainit ang ulo ni Zayo. Tinutulungan ko lang siya para malinawan siya kung ano ang lugar niya, Zayo, sabi ng kanyang ina. Hindi siya para sa iyo. Hindi siya karapat-dapat sa pangalang Madrigal. Tingnan mo ang buhay niya. Simpleng trabaho. Ang ama ay halos hindi na nga makabangon. At ang ina? Isang babaeng umalis na lang. Hindi natin alam kung saan. Sa bawat salita ng kanyang ina, naramdaman ni Zayo ang pagdami ng kirot sa kanyang puso. Ang galit sa kanyang ina ay unti-unting lumalaki. Ngunit higit sa galit ay ang matinding pagkadismaya. Alam niya ang takbo ng isip ng kanyang ina. Kaya ka nga nakaganyan? Zayo. Patuloy ni Doña Imelda. Nilapitan siya at hinawakan ang kanyang balikat. Dahil sa babaeng iyon. Kung hindi ko siya pinahiwalay sa'yo, marahil hanggang ngayon ay naglulupasay ka pa rin dahil sa kanya. Tingnan mo kung gaano ka naging successful. Iyan ang ginagawa ang pagiging praktikal. Hindi puro puso. Ang nga salita nga niyang, ina ay napaalala kay Zayo sa isang lumang sugat, isang sugat na akala niya ay gumaling na. Flashback. Si Zayo, nasa kolehiyo pa lamang, ay in love kay Lia. Lia Santos, isang simpleng estudyante na katulad niya ay pangarap lang ang magtapos at makatulong sa pamilya. Hindi niya ito ka-level sa lipunan, ngunit si Lia ang nakparamdam sa kanya ng kalayaan, ng tunay na pag-ibig na hindi nakabase sa pangalan o sapra. Isang araw, plinano niyang ipaglaban si Lia sa kanyang ina. Ngunit naunahan na siya. Nagtungo si Doña Imelda sa apartment ni Lia, dala ang isang sobre na naglalaman ng malaking halaga ng pra. Huwag kang mapapakita sa anak ko, sabi ng kanyang ina. Hindi ka karapat-dapat. Wala kang ambak sa pangalang Madrigal. Sirain mo lang ang kinabukasan ng anak ko. Narinig niya mismo ang masalitang iyon habang nagtatago siya sa labas ng pintuan. Nakita niya ang luhang pumapatak mula sa mata ni Lia, at ang sakit sa mata nito habang tinatanggap ang pera. Hindi niya maintindihan nun kung bakit. Bakit tinanggap? Bakit hindi lumaban? Pagkatapos nun, nilayuan siya ni Lia. Kahit anong gawin niyang pahabol, nilayuan siya. Ang kanyang ina ang nanalo. Ang kanyang puso ay nabiyak. Mula nun, nagbago si Zayo. Hindi na siya nagmahal ng seryoso. Kung lalaruin din lang ang damdamin niya, mas mabuti na siya na ang maglaro. Mas mabuti na siya na ang makapanakit, kaysa masaktan. End of flashback. Hindi po ako tulad ninyo, ma, sabi ni Zayo. Ang boses ay halos pabulong. Hindi po ako maniniwala na lahat ng tao ay nabibili. Hindi po ako maniniwala na dapat nating sirain ang damdamin ng iba para lang makuha ang gusto natin. Masyado ka pang bata, Zayo. Sabi ang kanyang ina. Umiling. Masyado kang pinapairal ang emosyon mo. Ako ang nagprotekta sa'yo. At ngayon, iproprotekta kita kay Alia Vergara. Nagising si Zayo kinabukasan na tila may mabigat na bato sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi titigil ang kanyang ina. At alam niyang si Alia ang magdurusa. Tama nga ang hinala niya. Nang bumisita siya kay Alia sa coffee shop, napansin niya ang pagbabago. Hindi na sila kinikilit na customer. May mga bulong-bulungan. May mga mata na mapanuri. Alia, okay ka lang ba? Tanong niya nang makalapit siya sa counter. Tipid nang gumiti si Alia. Okay lang po, Sir Zayo. Bakit po? Huwag mo akong Sir Zayo.
Call me Zayo. At alam kong may problema ka. Ano ang sinabi nga mama ko sa'yo? Direkta niyang tanong. Bumuntong hininga si Alia. Wala naman po. Nag-alok lang ng trabaho. At sinabi na delikado raw kayo. Naramdaman ni Zayo ang galit na kumukulo sa kanyang dugo. Ang kanyang ina ay sinisiraan si Alia. Huwag kang maniniwala sa kanya. Alia? Sabi ni Zayo. Hinawakan ang kamay niya. Hindi totoo ang lahat ng sinasabi niya. Ngunit may isang bagay na hindi pa alam ni Zayo. Kinabukasan, tumawa si Bea kay Zayo. Zayo, kailangan mo nang puntahan si Alia. Hindi siya pumapasok. Hindi rin siya sumasagot sa matawa ko. Nag-alala ako. Dali-dali siyang natungo sa bahay ni Alia. May kutob na siya. May masamang nangyari. Nakita niya si Alia na nakaupo sa sala, tila galing sa matinding iyak. Ang kanyang ama ay nasa tabi niya, pilit siyang kinakausap. Alia? Tawag niya. Lumapit. Itinaas ni Alia ang tingin, at nakita ni Zayo ang sakit sa mga mata nito. Walang pada. Puro sakit. Zayo, sabi niya, halos pabulong. Hawak niya ang kanyang cellphone. May napadala sa akin nito. Ibinigay niya ang cellphone kay Zayo. Pagtingin niya sa screen, nanigas ang buong katawan ni Zayo. Isang email. Nakaata ang lumang litrato. Mga litrato niya kasama ang iba't ibang babay. Mula sa mga party. Mula sa mga lumang event. Malitrato na napapakita nga niyang dating pagiging playboy. Ang iba ay mas masahol pa. Malitrato na ipinapakita ang kanyang wild side. Alam niyang hindi na niya kayang itago ang nakaraan. Tiningnan siya ni Alia. Ang mata nito ay punong luha. Totoo ba ang lahat ng ito, Zayo? Tanong ni Alia, ang boses niya ay nanginginig. Ano ba talaga ako para sa iyo? Isa lang ba ako sa kanila? Naramdaman ni Zayo ang kirot ng bawat patak ng luha mula sa mga mata ni Alia. Ang sakit na ipininta sa kanyang mukha ay mas malalim pa sa anumang sugat na naramdaman niya noon. Ang tanong niya ay humantong sa kanyang puso, humukay sa kanyang nakaraan na pilit niyang tinatago. Alia, pabulong niyang sabi. Lumuhod sa harapan niya. Hindi. Hindi katulad ng iba. Kinuha niya ang kamay nito. Na nanginginig. Pakinggan mo ako. Totoo ang litrato. Totoo ang nakaraan ko. Pero hindi na ako ang Zayo na yon. Hindi niya binitawan ang kamay ni Alia. Tinitigan niya ito sa mata, handang sabihin ang lahat, kahit gaano kasakit. Noong una, wala akong intensyon na seryosohin ka, paamin ni Zayo. Nasanay ako na lahat ng baba, madaling makuha. Nasanay ako na kapaayaw, lilipat na lang ako sa iba. Pero ikaw, iba ka. Ikaw ang kauna-unahang napakita ng tunay na patuto. Ikaw ang napatawa sa akin, napabaliw sa akin. Hindi mo ako binigyan ng clearance. Hindi mo ako pinansin. At iyon ang napainteres sa akin. Tumigil siya. Huminga ng malalim. Pero sa bawat paglapit ko sa iyo, sa bawat pag-usap natin, nakita ko ang sarili kong nagbabago. Nakita ko ang isang babae na hindi ko akalaing makikita ko. Isang babaeng handang ipaglaban ang sarili niya. Isang babaeng buong-buo. At noon ko naramdaman na hindi ko lang pala gusto na makuha ka. Gusto kitang ipaglaban. Gusto kong patunayan na karapat-dapat ako sa iyo. Na kaya kong mamahal ng toto. Niyakap niya si Alia, mahigpit. Ayaw kong makita kang nasasaktan dahil sa akin. Ayaw kong ang nakaraan ko ang sumira sa kung anong meron tayo ngayon. Nagbago ako, Alia. Dahil sa'yo. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Sana maniwala ka sa akin. Naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng hininga ni Alia. Naramdaman niya ang pagipit ng yakap nito. Zayo, sabi ni Alia, umiyak pa rin, ngunit may paasa sa kanyang boses. Sana totoo iyan. Sana hindi ka lang napapanggap. Hindi ako nagpapanggap. Alia. Hinding-hindi. Sa pag-amin na iyon, tila nakaroon ng bagong pundasyon ang kanilang relasyon. Hindi man ganap na nawala ang takot at pag-alinlangan ni Alia, ngunit mas pinili niyang maniwala sa sinseridad ni Zayo. Makasama silang hinarap ang mga bulong-bulungan sa coffee shop. Makasama rin nilang hinarap ang mga pagbabanta at pagpapahiya mula kay Doña Imelda. Hindi na bumili ng regalo si Zayo, ngunit lagi siyang nandun para kay Alia, isang matata na presensya sa gitna ng unos. Ngunit ang unos ay nagsisimula pa lamang. Isang umaga, tumawag si Bea kay Alia. Girl, may malaking gulo sa Madrigal Group.
Hindi ako makapaniwala. Nagtaka si Alia. Anong nangyari? May napakalaking kaso raw na isinampa laban sa kanila, sabi ni Bea. At ang nagain ng kaso ay si Attorney Julian de la Cruz. Ang alam ko, sobrang galing daw niyan. At walang talo. Nagtaka si Alia. Attorney Julian de la Cruz? Wala siyang ideya kung sino iyon. Nang gabing iyon, dumating si Zayo sa coffee shop na may malalim na kunot sano. Halatang may problema. Alia, may kailangan akong sabihin sa'yo, sabi niya, seryoso. Isang malaking problema. At sa tingin ko, may kinalaman ito sa atin. Ikinuwento ni Zayo ang tungkol kay Attorney Julian de la Cruz. Isang abogado na biglang sumulpot at nagain ng kaso laban sa Madrigal Group. Inaakusahan sila ng pandaraya at pagnanakaw ng intellectual property. Ang halaga ng kaso ay napakalaki. At kung matalo sila, malaki ang magiging epekto nito sa kumpanya. Pero bakit ka nakaalala na may kinalaman ito sa atin? Tanong ni Alia. Kasi, kakaiba siya. Alia, sabi ni Zayo. Sa mapulong namin, tinitingnan niya ako na parang may alam siya. May inaalok siyang settlement na hindi lang para. Gusto niyang kontroling kami. Naramdaman ni Alia ang kaba. Ito na naman ang pakiramdam na tila may malaking anino na lumalapit sa kanila. Hindi ko siya kilala, sabi ni Alia. Pero bakit kaniya target? Hindi ko alam, sagot ni Zayo, ginulo ang buhok. May kutob ako na may mas malalim pa rito sa simpleng kaso. Parang may personal siyang galit sa Madrigal. Ilang araw ang lumipas, naging abala si Zayo sa paharap sa kaso. Halos hindi na sila nakikita ni Alia. Ang stress ay kitang-kita sa kanyang mukha. Isang gabi, habang naglilinis ng coffee shop si Alia bago umuwi, bigla na lang may nakita siyang isang envelope na nakasiksik sa ilalim ng kanyang locker. Walang pangalan. Walang written address. Kinuha niya ito. Mabigat. Binuksan niya. Nangingini ang magakamay ni Alia nang makita ang nilalaman. Magalumang litrato. Magaluma at kupas na litrato. Litrato ng kanyang ina, si Elena. Ngunit hindi lang iyon. Mayroon ding litrato ng isang bahay. Isang bahay na tila pamilyar sa kanya. At sa isang sulok ng isa sa litrato, may nakita siyang isang tao na halos hindi na makilala. Malabo ang litrato, ngunit tila isang lalaki na nakatayo sa labas ng bahay. Ang bahay na iyon ay hindi sa kanila. Hindi sa kung saan sila nakatira. May nakasulat sa likod ng isang litrato. Ang nanay mo, Alia. Buhay siya. At hindi siya umalis dahil sa lalaki. Nanlaki ang mata ni Alia. Hindi umalis dahil sa lalaki. Pero iyon ang laging sinasabi ng ama niya. Ang laging dahilan ng kanyang sakit. Kahit pa malabo, may nakilala siya sa isa sa mga litrato. Ang bahay. Isang lumang bahay sa isang probinsya. Hindi siya sigurado, ngunit parang nakita na niya iyon sa mga lumang album ng pamilya niya. Nagmamadali si Alia na umuwi. Gusto niyang itanong sa kanyang ama. Pagdating niya sa bahay, tahimik na nakaupo si Mang Daniel sa sofa, nanonood ng TV. Lumapit si Alia. Ang makamay ay nanginginig. Tay, tawag ni Alia. Ano po ito? Ibinigay niya ang litrato sa kanyang ama. Pagkakita ni Mang Daniel sa mga litrato, biglang nanlaki ang mata niya. Namutla ang kanyang muha. Nanginginig ang kanyang kamay. Elena? Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Nasaan siya? Biglang bumaling si Alia sa ama niya. Tay, sino ang nagpadala nito? Sino ang lalaking ito sa litrato? Sino pa siya? Hindi sumagot si Mang Daniel. Ang kanyang mata ay punong ng takot. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Isang malalim na hinala ang gumapang sa puso ni Alia. May itinatago ang kanyang ama. May mas malalim pa sa likod ng paalis ng kanyang ina. Alia, may mas malalim pa sa mga problema natin, sabi ni Zayo, nang gabing iyon nang tawagan niya ito. Halata ang pagod sa kanyang boses. Hindi lang ang pamilya ko ang nasa likod nito. Narinig ni Alia ang mga salita ni Zayo. At ngayon, mayroon na siyang hinala kung sino ang mas malalim na iyon. Ang pakilala sa bagong Zayo ay unti-unting napapatibe sa puso ni Alia. Sa gitna ng kaguluhan, nahanap niya ang kapayapaan sa pagiging sinsero ng laking ito. Ang paninira ng ina ni Zayo at ang tsismis ay hindi na gaanong nakakapekto sa kanya. Nakasandal siya sa bagong pundasyon ng kanilang relasyon na nakabatay sa pagtitiwala at pag-unawa.
Akala niya, sa wakas ay makahinga na siya. Ngunit ang buhay ay may sariling maplano. Isang araw, habang abala si Zayo sa mga kasong ipinapahamak ni Julian, isang balita ang gumulantang sa kanilang dalawa. Nakuha ni Mang Daniel ang kanyang magamit sa simbahan, at nang lumabas siya, bigla na lang siyang nahilo at nawalan ng malay. Agad siyang dinala sa pinakamalapit na ospital. Nang marinig ang balita, agad na napunta si Alia sa ospital. Si Zayo ay sumunod din, nak-alala. Dumating siya at inabutan si Alia na nakaupo sa labas ng emergency room, namumutla. Alia, kumusta si Mang Daniel? Tanong ni Zayo, humawak sa balikat niya. Hindi ko pa alam, Zayo, sagot ni Alia, nangingini ang boses. Sobrang bigla na lang daw. Baka sa stress. Naupo si Zayo sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay. Ang presensya niya ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanya. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, alam niyang nandun si Zayo para sa kanya. Pagkatapos ang ilang oras, lumabas ang doktor. Stable na po si Mr. Vergara, sabi ang doktor. Acute stress lang po. Kailangan lang ng pahinga at iwasan ang nakaka-stress na bagay. Nakaluwa nga hininga si Alia. Pumasok sila ni Zayo sa silid ng kanyang ama. Nakita niya si Mang Daniel na mahimbing na natutulog. Salamat, Zayo, bulong ni Alia. Salamat at nandito ka. Ngumiti si Zayo, hinaplos ang pisngi niya. Lagi akong nandito, Alia. Ngunit habang makausap sila, may isang anino na gumagalaw sa gilid ng kanilang paningin. Nakita ni Alia ang isang babae na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa kanilang silid. Ang babae ay nakasuot ng simpleng damit, nakayuko ang ulo. May dala siyang isang bag na tila naglakbay siya ng malayo. May kakaiba sa kanyang tindig. Parang pamilyar. Napakunot ang nuni Alia. Sino iyon? Naramdaman ni Zayo ang patingin ni Alia. Lumingon din siya. Nang makita ng babae na nakita na siya, bigla na lang itong tumalikod at tumakbo palayo. Teka, sino yun? Tanong ni Alia, magtatangka sanang lumabas ng silid. Hayaan mo na, Alia, sabi ni Zayo, hinawakan ang kamay niya. Baka nakamali lang ng silid. Ngunit ang hinala ni Alia ay hindi nawala. Hindi niya mapigilang isipin kung sino ang babaeng iyon. Kinabukasan, habang nasa ospital pa rin sila, naglalakad si Alia sa pasilyo para bumili ng kape. Nakasalubong niya ang isang nurse na tila nagmamadali. Nurse, excuse me po, tawag ni Alia. May nakita po ba kayong babae kanina na nakatayo sa dulong pasilyo, medyo? Payat po at mukhang galing sa malayo? Napatingin sa kanya ang nurse. Ah, meron po, ma'am. Hindi ko po siya kilala. Pero may inilagay siya sa desk ng information. Mukhang naghahanap ng pasyente. Hindi na natanong pa si Alia. Natungo siya sa information desk. Wala siyang nakita. Bumalik siya sa silid ng kanyang ama. Nagising na si Mang Daniel. Tay, kumusta na po kayo? Tanong ni Alia, niyakap ang ama. Ayos na ako, anak, sabi ni Mang Daniel, pilit na ngumingiti. Pero may nakita akong kakaiba kanina. Nanlaki ang mata ni Alia. Ano po? Nakita ko si Elena, bulong ni Mang Daniel, ang kanyang mata ay nanlumo. Nakatayo sa labas ng bintana. Akala ko, panaginip lang. Nanindi ang balahibo ni Alia. Si Elena. Ang kanyang ina? Pero paano? At bakit siya natatago? Biglang bumukas ang pinto ang silid. Pumasok ang isang babae. Payat. Magulo ang buhok. Nakasuot ng lumang damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay pamilya. Ang kanyang mukha ay pamilya. Si Elena. Ang kanyang ina. Nabitawan ni Alia ang hawak niyang tasa ang kape. Sumabo ito sa sahig, ngunit hindi niya pinansin. Si Mang Daniel, nang makita ang kanyang dating asawa, ay hindi nakakilos. Ang kanyang nga mata ay punong gulat, takot, at pag-asa. Mama? Pabulong na sabi ni Alia. Lumapit si Elena sa kanila, ang kanyang nga mata ay punong luha. Tumakbo si Elia at niyakap ang ina, mahigpit. Ang bawat taon ng pagkawala, ang bawat tanong, ang bawat sakit, ay tila bumuhos sa yakap na iyon. Alia ko, pabulong na sabi ni Elena, umiyak. Anak ko, ma, nasaan po kayo? Bakit po kayo umalis? Bakit po ngayon lang kayo nakpakita? Sunod-sunod na tanong ni Alia. Umiling si Elena. Hindi ko po kayo iniwan, anak. Hindi ko kayo kayang iwanan. Pinilit lang ako. May nagpilit sa akin.
Napakunot ang nu ni Alia. Sino po? Sino ang nagpilit sa inyo? Tumingin si Elena kay Mang Daniel, pagkatapos ay tumingin kay Zayo. Ang kanyang nga mata ay punong ng takot. May isang lalaki. Pabulong na sabi ni Elena, na tila may pinoprotektahan. Ayaw kong makilala niya kayo. Kailangan ko kayong protektahan. Lalo na ikaw. Alia. Ngunit hindi siya nagbigay ng pangalan. Humawa si Elena sa kamay ni Alia, mahigpit. Ang kanyang mamata ay punong-punong gabala, at takot. Alia. Kailangan mong lumayo kay Zayo. Sabi ni Elena, ang boses niya ay nanginginig. Makakaroon kayo ng malaking gulo. Hindi mo kilala kung sino ang kalaban. Ang pagbabalik ni Elena ay isang bulkan na sumabog sa buhay ni Alia. Ang saya ng muling pakabo ng pamilya ay mabilis na napalitan ng matinding kalituhan at takot. Ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa kalaban at ang paglayo kay Zayo ay bumalot sa kanya ang matinding pag-alinlangan. Ma, anong sinasabi mo? Tanong ni Alia. Habang nakaupo sila sa gilid ngamang ang kanyang ama, pilit na hinihingi ang kasagutan. Sino ang nakpilit sa'yo? At bakit ko kailangang lumayo kay Zayo? Umiling si Elena. Ang kanyang nga mata ay nananatiling punong takot. Hindi ko masabi. Alia. Delikado. Kapag nalaman niya na bumalik ako, mapapahamak kayo. Ayaw kong mangyari sa inyo ang nangyari sa akin. Hindi nabigay ng pangalan si Elena. Palagi lang ang pangkalahatang siya o ang lalaking iyon. Ang patanggi niyang mabigay ng detalye ay napakaba kay Alia. Ngunit ang paulit-ulit na babala niya tungkol kay Zayo at sa pamilya Madrigal ay nagsimulang mataning ng butong kadududa. Pinasalamatan ni Zayo si Elena sa pagbabalik niya. Ngunit ramdam ni Alia ang paalinlangan sa mga mata ni Zayo. May mga tanong din ito na hindi masagot. Naging abala si Zayo sa pag-asikasong paglabas ni Mang Daniel sa ospital at paghahanap ng bahay na matitirahan ni Elena pansamantala. Ngunit sa bawat galaw niya, tila ba may sumusunod sa kanila. Isang araw, bumisita si Atty. Julian de la Cruz sa ospital. Ipinakilala siya ni Elena kay Mang Daniel bilang isang kaibigan na tumulong sa kanya sa panahong nag-isa siya. Ngunit nang makita ni Alia ang ngiti ni Julian, at ang paraan ng pagtingin niya kay Elena, isang kakaibang kutob ang naramdaman niya. Tila ba may lihim na koneksyon silang dalawa. Atty. de la Cruz, salamat po sa pagtulong ninyo sa mama ko. Sabi ni Alia. Pilit na gumingiti. Ngumiti si Julian. Wala iyon, iha. Kaibigan ko ang mama mo. At masaya akong nakabalik siya. Kayo ba, Mr. Madrigal? Ano na ang balita sa kaso ninyo? Nag-isip na ba kayong mag-settle? Ang tono ni Julian ay tila nakpapahiwating ang kanyang kapangyarihan. Nakita ni Alia ang pagbabago sa mukha ni Zayo. Nag-imbestiga pa kami, attorney. Sagot ni Zayo, matigas ang boses. Hindi kami magsasettle kung hindi namin alam ang buong katotohanan. Masyadong matigas ang ulo mo, Mr. Madrigal, sabi ni Julian, tumatawa. Ang katotohanan ay masakit. At minsan mas mabuting hayaan na lang ang lihim na manatili sa dilim. Biglang kinabahan si Alia. Magalihim. Ito ba ang koneksyon ni Julian sa paalis ng kanyang ina? Isang hapon, habang naglalakad si Alia sa parke kasama si Elena, paulit-ulit na sinabi ng kanyang ina, hindi siya karapat-dapat para sa iyo, Alia. Ang pamilya nila ang sanhi ng problema natin. Iwanan mo na siya habang maaga pa. Bakit po? Pakiusap ni Alia. Ano po ba ang ginawa nila? Hindi ko pwedeng sabihin. Sagot ni Elena. Umiya. Mapapahamak kayo. Magtiwala ka lang sa akin. Anak. Para sa kaligtasan mo ito. Sa bawat oras na lumilipas, ang mga salita ni Elena at ang pagdududa ni Julian ay nagsimulang maging isang malaking tinik sa puso ni Alia. Si Zayo, na abala sa paharap sa kaso, ay tilawala na rin sa sarili. Hindi niya maintindihan kung ano ang totoo. Isang gabi, dumating si Zayo sa bahay ni Alia, may hawak na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso. Alia, kailangan nating mausap, sabi niya. Nakahanap ako nga ebidensya. Umupo sila sa sala. Ibinigay ni Zayo kay Alia ang folder. Sa loob ay may malumang papeles, affidavit, at transcript ng tawag. Lahat ay nagtuturo sa isang pangalan, Atty. Julian de la Cruz. Pinilit ni Julian de la Cruz ang mama mo na umalis, sabi ni Zayo, galit ang boses. Nalaman niya ang isang malaking sikreto ng Madrigal Group noon tungkol sa isang ilegal na transaksyon na ginawa ng king lolo. At ginamit niya iyon laban sa mama mo.
Dinaya niya ang mama mo. Sinabi niyang ilalabas niya ang sikreto na iyon at ipapakulong ang lolo ko kung hindi siya susunod. Hindi makahinga si Alia. Ang sikreto ng Madrigal Group? Ang kanyang ina ay naging biktima? Ano po ang sikretong iyon? Tanong ni Alia. Nangingini. Hindi pa malinaw, sabi ni Zayo. Pero lumalabas na ginamit niya ang papa ko para kunin ang isang lupain na mayaman sa resources. At ang mama mo, nalaman niya ang tungkol doon. Kaya ginamit siya ni Julian para takutin ang mama ko? Nasisirain niya ang Madrigal kung hindi niya susundin ang gusto niya. Biglang tumayo si Alia, ang kanyang puso ay kumakabog. Kaya pala paulit-ulit sinasabi ni mama na dapat akong lumayo sa iyo. Dahil sa pamilya mo, kayo ang dahilan kung bakit siya umalis. Hindi, Alia. Hindi ganon. Pakiusap ni Zayo, tumayo rin. Hindi alam ang mama ko ang lahat ng nangyari nun. Ito ay matagal nang nakaraan. At ang lolo ko, matagal nang patay. Ginagamit lang ni Julian ang nakaraang iyon para saktan tayo. Ngunit ang mga salita ni Zayo ay tila nawala sa pandinig ni Alia. Ang sakit na nakaraan, ang pagdududa, ang pagkalito, ay bumalot sa kanya. Ang nga sinabi ng kanyang ina, na si Zayo at ang pamilya Madrigal ang sanhi ng kanyang paghihirap, ay tila totoo. Ang katotohanan ay masakit. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko, Zayo, sabi ni Alia, ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang mama ko. Ikaw. Ang lahat ng nangyayari, pakiramdam ko, lahat ng pinaniwalaan ko ay kasinungalingan. Umatras siya, inilayo ang kanyang sarili mula kay Zayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagtataksil. Ang boses niya ay nangingini. Hindi ko na alam kung sino ka talaga, Zayo, sabi ni Alia, umiyak. Pakiramdam ko, lahat ng pinaniwalaan ko ay kasinungalingan. Tumalikot siya. Naglakad palayo. Papalayo sa kanyang tahanan, papalayo sa kanyang ama, at papalayo kay Zayo. Iniwan niya si Zayo na nakatayo, nawawalan ng peasa, habang ang mundo niya ay gumuho sa isang kisap mata. Ang pada na pinilit niyang ibaksa ay tila muling tumayo, mas matata, at mas mataas. Ang nga salita ni Alia ay parang balang tumama sa puso ni Zayo. Ang kanyang paglayo ay nakdulot ng matinding sakit, ngunit higit pa ron ay ang pakabahala. Alam niyang manipulasyon ang ginagawa ni Julian. At ngayon ay ginagamit na nito si Elena para paikutin si Alia. Kailangan niyang hanapin si Alia. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Ngunit bago pa man niya ito nagawa, dumating ang tawa mula kay Bia. Zayo, lumabas si Aliang bahay. Hindi namin makita. Nag-alala ako. Nagmamadali si Zayo na hanapin si Alia. Nilapitan niya ang kanyang ama, si Mang Daniel, na nakita niyang naalala rin sa pagkawala ni Alia. Sinubukan niyang matanong kay Elena, ngunit ang ina ni Alia ay tila nasa sarili niyang mundo, patuloy na nakbabala tungkol sa delikadong relasyon at sa kalaban. Nagsimulang mahanap si Zayo. Bawat sulok ng Maynila ay nilibot niya. Bawat coffee shop na posibleng puntahan ni Alia. Bawat parke. Bawat kalye. Ngunit walang Alia. Samantala, lumayo si Alia. Nilayuan niya si Zayo. Nilayuan niya ang kanyang ama. At lalong nilayuan niya ang kanyang ina. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, basta gusto lang niyang takasan ang lahat ng kaguluhan. Umalis siya ng bahay at nagtungo sa lumang apartment complex kung saan sila nakatira noong bata pa siya, bago pa mangyari ang lahat. Gusto niyang balikan ang panahon na simple pa ang lahat. Ang panahon na hindi pa siya natatakot magmahal. Naupo siya sa isang lumang bench sa labas ng apartment, kung saan siya madalas naglalaro noong bata pa siya. Umiyak siya. Ang kanyang puso ay puno ng kalituhan. Sino ang paniniwalaan niya? Ang kanyang ina na sinasabing biktima siya ng pamilya Madrigal. O si Zayo, na sinasabing manipulasyon lang ang lahat. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa kanyang ama. Anak, nasaan ka? Nag-aalala ako. Kailangan nating mag-usap. Nag-alala si Alia sa kanyang ama. Alam niyang mahina ang puso nito. Kailangan niyang umuwi. Nang bumalik si Alia sa bahay, nakita niya si Mang Daniel na nakaupo sa sala, naghihintay. May bahid ng lungkot at pagod sa mukha nito. Wala si Elena. Anak, mabuti naman at umuwi ka, sabi ni Mang Daniel, yumakap sa kanya. Naalala ako. Umupo si Alia sa tabing ng ama. Tay,
Ang sinabi po ni Mama. Totoo pa ba? Bumuntong hininga si Mang Daniel. Alia, ang mama mo. Marami siyang pinagdaanan. Ginawa niya iyon para protektahan tayo. Pero hindi ang pamilya Madrigal ang kalaban. Sino po? Tay? Tanong ni Alia, desperado na malaman ang toto. Si Atty. Julian de la Cruz, bulong ni Mang Daniel, ang kanyang nga mata ay nalumo. Siya ang gumipit sa mama mo. Siya ang may hawak ng mga sekreto. Hindi ko alam kung bakit, anak. Basta, noong naimbestiga ako, natuklasan kong isa siyang mapanganib na tao. May malalim siyang galit sa mga Madrigal. Niyakap ni Alia ang kanyang ama. Pero, tay, bakit hindi niyo po sinabi agad? Natako ako, anak, sabi ni Mang Daniel, umiiyak. Natako ako na madamay ka. Natako ako na masira ang pamilya natin lalo. Ayaw kong maranasan mo ang sakit na naranasan ko. Ang akala ko, kapag itinago ko ang lahat, magiging ligtas tayo. Ngayon, mas naunawaan ni Alia ang takot ng kanyang ama. Ang kanyang sariling takot sa pag-ibig ay sumasalamin sa takot ng kanyang ama na harapin ang katotohanan. Kinabukasan, kahit nahirapan ang kanyang ama, sinabi ni Mang Daniel ang lahat ng nalalaman niya. Ang lahat ng pag-imbestiga niya sa likod ng pagkawalan ni Elena. Ang kanyang ina, isang simpleng empleyado lamang sa Madrigal Group noon, ay hindi sinasadyang natuklasan ang isang nakatagong ledger na nagpapakita ng mga ilegal na transaksyon ng lolo ni Zayo. Hindi ito tungkol sa pagnanakaw ng lupain, kundi sa isang malaking money laundering scheme na nagpapayaman sa ilang opisyal. Julian de la Cruz, na noon ay isang batang abogado na may masamang karanasan sa Madrigal, ang kanyang ama ay isang maliit na shareholder na nawalan ng lahat dahil sa maling desisyon ng Madrigal noon, ay napatay ang lolo ni Zayo at natuklasan ang ledger. Ginamit niya ang impormasyong iyon para takutin si Elena. Sinabi niya sa mama mo na kung hindi siya alis, ilalabas niya ang lahat ng impormasyon, at idadamay niya tayo? Paliwanag ni Mang Daniel. Sasabihin niya na si Elena ang kasapwat sa illegal transactions. Sisirain niya ang pangalan natin. Kaya wala siyang choice, anak. Ginawa niya iyon para protektahan tayo. Nasimulang mahanap ng ebidensya si Alia. Nasimula siyang magtanong sa madating kasamahan ng kanyang ina sa Madrigal. Ang iba ay natakot. Ang iba ay nagbigay ng mapahiwati. Lahat ay nagtuturo kay Julian. Isang hapon, sinubukan ni Alia na kausapin ang kanyang ina. Nakita niya si Elena na lihim na nakikipausap sa cellphone at ang kanyang boses ay nanginginig. Julian, please. Huwag mo silang idamay. Sapat na ang nangyari. Dinig niyang sabi ni Elena. Ayaw kong mapahama ang anak ko. Napakuno ang no ni Alia. Naktago siya. Hindi siya narinig ni Elena. Wala kang choice, Elena. Narinig niyang boses ni Julian mula sa kabilang linya, malakas dahil naka-loudspeaker ito. Gagawin mo ang sinasabi ko. Kung hindi, alam mo ang mangyayari. Kung hindi, sisiguraduhin kong pati ang anak mo, madadamay sa gulong ito, at ang pangalan ng dating asawa mo, sisirain ko. Naramdaman ni Alia ang lamig sa kanyang likod. Ito ang dahilan. Ito ang totoo. Manipulasyon. Pananakot. Pagkatapos ng tawa, lumabas si Alia mula sa pinagtataguan niya. Nagulat si Elena nang makita siya. Mama, ano po ang lahat ng ito? Tanong ni Alia, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Bakit hindi niyo po sinabi? Bakit niyo po ako pilit na pinapalayo kay Zayo? Dahil sa kanya. Dahil kay Julian de la Cruz. Napatakip si Elena sa kanyang bibig, umiyak. Alia, wala akong choice. Pinipilit niya ako. Dahil sa kanila, sa pamilya Madrigal. Pero hindi na ang pamilya Madrigal ang target ng galit ni Alia. Ngayon, alam na niya kung sino ang tunay na kaway. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit kay Julian de la Cruz at matinding pasasalamat kay Zayo. Ngayon, kailangan niyang ayusin ang lahat. Kailangan niyang ipaglaban ang kanyang pamilya at ang pag-ibig niya. Nang lumabas si Alia mula sa pinagtataguan at harapin si Elena, ang mukha niya ay punong-puno ng matinding galit at sakit. Ngunit higit sa galit, ay ang matinding pagkaawa. Ang kanyang ina, na matagal niyang kinamuhian dahil sa paiwan, ay biktima rin pala. Mama, bakit po hindi niyo sinabi? Pabulong na tanong ni Alia, ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang dami po nating pinagdaanan dahil sa lihim na ito. Umiyak si Elena.
Natakot ako, anak. Natakot ako na mapahamak ka. Siya. Si Julian de la Cruz. Walang awa siya. Niyakap ni Alia ang kanyang ina. Sa yakap na iyon, tila gumuho ang lahat ng pada at sama ng loop na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Ang sakit ay nanatili, ngunit ang pagmamahal at pag-unawa ay mas matindi. Hindi na po tayo matatakot sa kanya, ma, sabi ni Alia, punong-puno ng determinasyon. Haharapin natin siya. Agad na tinawagan ni Alia si Zayo. Ang boses niya ay seryoso. Zayo, kailangan nating makita. Ngayon na. Alam ko na ang lahat. Nang makita sila ni Zayo, agad na niyakap ni Alia ang lalaki. Pasensya na, Zayo, sabi niya, umiyak. Naniwala ako sa makasinungalingan. Hindi ko sana kayo pinakdudahan. Okay lang Alia, sabi ni Zayo, hinaplos ang buhok niya. Naintindihan ko. Mahalaga, nandun na tayo sa katotohanan. Ikinuwento ni Alia ang lahat ng narinig niya mula sa kanyang ama at ang sarili niyang natuklasan mula sa kanyang ina. Pinaksama nila ang kanilang maiparaso nga impormasyon at unti-unting nabuo ang buong larawan. Si Julian de la Cruz. Ang kanyang ama ay isang minor shareholder sa isang kumpanyang gustong bilhin ng lolo ni Zayo. Ngunit ang lolo ni Zayo, na alam niyang may bahid ng ilegal na transaksyon, ay sinira ang kumpanya na nagdulot ng pagkalugi sa pamilya ni Julian. Simula nun, naktanim ng matinding galit si Julian sa pamilya Madrigal. Nang matuklasan niya ang ledger ng ilegal na transaksyon, ginamit niya iyon para sirain ang pangalan ng Madrigal at ang nga taong konektado dito. Si Elena ang naging unang biktima niya. Kailangan nating ipaalam sa publiko ang lahat, sabi ni Alia. Hindi niya pwedeng patuloy na gamitin ang mga lihim na ito para manakit ng tao. Pero delikado ito, Alia. Babala ni Zayo. Si Julian ay mapanganib. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Hindi natin pwedeng hayaan ang takot na kontrolin tayo, Zayo, sabi ni Alia, matapang ang tingin. Hindi na ako matatakot. Hindi na ang mama ko. Hindi na ang papa ko. Hindi na ikaw. Makasama silang pumunta kay Doña Imelda. Ikinuwento nila ang lahat. Ang bawat detalye en planong manipulasyon ni Julian at ang pagiging biktima ni Elena. Una, hindi naniwala si Doña Imelda. Si Elena, ang babaeng iyon, baka nakpapalusot lang. Ngunit nang ipakita ni Zayo ang nga ebidensya, malumang dokumento, magabang statements, at mga transaksyon na napapatunay na manipulasyon ang ginawa ni Julian, kasama ang testimonya ni Elena, unti-unting namutla ang mukha ni Doña Imelda. Siya, bulong ni Doña Imelda. Si Julian de la Cruz, kaya pala may kakaiba sa kanya. Nangingini ang kamay niya. Kailangan nating sirain siya. Sirain siya bago niya tayo sirain. Nakasundo silang tatlo. Kailangan nilang gumawa ng isang malaking hakbang. Kailangan nilang ilantat si Julian de la Cruz sa harap ng lahat. Ang pagkakataon ay dumating. Isang malaking press conference ang gaganapin ng Madrigal Group para maglabas ng bagong proyekto. Alam ni Julian na nandun siya. At alam niyang nandun din ang kanyang mga kaalyado. Sa araw ng press conference, punong-puno ang conference hall ng mamamahaya, mga negosyante, at mga kakilala. Nandun si Julian de la Cruz, nakangiti, tila nakatago ng isang masamang bala. Hindi niya alam na siya ang target. Nandito si Zayo, nakatayo sa podium, magsisimulang magsalita. Sa likod niya, nandun si Doña Imelda, nakasuot ng eleganteng damit, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso. Naglakad si Alia patungo sa likod ng entablado. Kasama niya si Elena at Mang Daniel. Ang kanilang mamukha ay punong kaba, ngunit may determinasyon sa kanilang mga mata. Magandang araw po sa inyong lahat, simula ni Zayo, ang boses niya ay malakas at malinaw. Narito po kami ngayon para maglabas ng isang napakahalagang proyekto na magpapabago sa kinabukasan ng Madrigal Group. Nagsimula siyang makwento tungkol sa proyekto, ngunit biglang sumiga si Julian mula sa madla. Mr. Madrigal, hindi ba dapat ang totoo ang inyong sinasabi? Hindi ba dapat ang tungkol sa mga kaso ninyo ang inyong ipinapaliwanag? Ang kumpanya ninyo ay puno ng illegal na transaksyon. Puno nga sinungalingan. Ngumiti si Zayo. Salamat po, Attorney de la Cruz, sa pagpapaalala. Dahil po dun, mayroon kaming isa pang mahalagang impormasyon na ibabahagi sa inyo.
Impormasyon na magpapakita kung sino ang tunay na natatago ngang kasinungalingan dito. Biglang bumukas ang likod ng entablado. Lumabas si Alia, kasama ang kanyang ina, si Elena, at ang kanyang ama, si Mang Daniel. Nagsimula ang bulong-bulungan. Sino ang maito? Sila po ang pamilya Vergara, sabi ni Zayo. Si Miss Elena Vergara, ang mama po ni Alia. Ang kauna-unahang biktima ng manipulasyon ni Attorney Julian de la Cruz. Nagulat ang lahat, lalo na si Julian. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Ang kanyang mukha ay namutla. Nagsimulang magsalita si Alia. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malakas. Ikinuwento niya ang lahat. Kung paano nawala ang kanyang ina. Kung paano siya pinaniwala ang may ibang lalaki. Ang sakit na pinagdaanan nila. Pagkatapos, nagsalita si Elena. Ang bawat salita ay punong-puno ngang sakit at takot, ngunit sinabi niya ang lahat. Kung paano siya pinilit ni Julian. Kung paano siya ginamit para sirain ang pangalan ng Madrigal. Ipinakita ni Zayo ang nga ebidensya. Ang nga lumang dokumento. Ang nga tawag. Ang koneksyon ni Julian sa nakaraan ng Madrigal. Biglang tumayo si Julian de la Cruz. Nga sinungaling. Lahat kayo ay nagsisinungaling. Hindi totoo ang sinasabi ninyo. Ngunit huli na ang lahat. Ang nga mamamahaya ay nagikutan na sa paligid niya, nagtatanong. Kinumpirma nga pulis na nando na may arrest warrant na nakahanda para kay Julian. Naramdaman ni Alia ang pagluwa ng kanyang hininga. Sa wakas ay natapos na ang lahat. Pagkatapos ang kaguluhan, tinignan ni Julian si Zayo. Ang kanyang mamata ay puno ang matinding galit. Ang kanyang mukha ay puno ang kapaitan. Hindi pa tapos ito, Zayo. Siga ni Julian, habang hinihila siya ngang mapulis. Hindi niyo pa rin alam ang lahat. Hindi pa ako tapos sa inyo. Ngunit ngayon, hindi na natakot si Alia. Alam niyang makasama sila ni Zayo. At wala nang makakasira sa kanila. Ang press conference na iyon ay hindi lang nakbunya ng kasamaan ni Julian de la Cruz. Nakbunya din ito nga nakatagong katotohanan na napabago sa maraming buhay. Matapos ang kaguluhan, muling natipon ang pamilya Vergara. Si Alia, Elena, at Mang Daniel. Sa wakas, makikipausap na si Elena nang walang takot, nang walang pagtatago. Nakaupo sila sa salangang kanilang bahay, tahimik. Ngunit ang katahimikan ay hindi napuno ng tensyon, kundi ng pag-asa. Patawarin niyo ako, mga anak, simula ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Patawarin niyo ako dahil sa takot ko, nasaktan ko kayo. Natakot ako. Si Julian. Matindi ang kapit niya sa akin. Sinabi niya na kapag hindi ako sumunod sa kanya, sisirain niya ang pangalan ninyo, ipapakulong niya ang papa ninyo. Sabi niya mapapahamak kayo, hindi ko kayang makita kayong mawala sa akin. Niyakap ni Alia ang kanyang ina. Ma, naintindihan po namin, pabulong niya. Ang lahat ng galit, lahat ng sama ng loob, ay natunaw. Ang nakita niyang takot sa mga mata ng kanyang ina nung nakaraan ay totoo. Hindi siya umalis dahil sa ibang lalaki. Umalis siya para protektahan sila. Humikbi si Mang Daniel. Hindi siya naksalita, ngunit ang kanyang mamata ay puno ng luha, puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang dating asawa, isang yakap na tila nakpupuno sa lahat ng taon ng pagkawala. Salamat at bumalik ka, Elena, bulong ni Mang Daniel, at sa wakas ay nabuo muli ang pamilya Vergara. Ang masugat ay hindi basta-bastang mawawala, ngunit ang proseso ngang paggaling ay naksimula na. Isang hapon, habang napapahinga na sina Elena at Mang Daniel, may kumatok sa pintuan. Si Doña Imelda. Hindi siya nag-isa. Kasama niya si Zayo. Unang nagulat si Alia. Pagkatapos ng lahat, paano pa nila haharapin ang ina ni Zayo? Ngunit ang Doña Imelda na nakita niya ay iba na. Hindi na ito ang mapamataas at matigas na babay. Ang kanyang nga mata ay puno ng pagod, ngunit may bahid ng sinseridad. Alia, simula ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay hindi na matigas, kundi malumanay. Alam kong marami akong kasalanan sa iyo. Sa inyo. Patawarin mo ako. Nanlaki ang mata ni Alia. Hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng pahingi ng tawad mula sa isang tulad ni Doña Imelda. Naging bula ako sa kapangyarihan at sa pangalan, patuloy ni Doña Imelda. Naging bula ako sa totoong halaga ng tao. Hinusgahan kita base sa kung saan ka nanggaling, at sa mga nakaraan, hindi ko nakita ang pagmamahal na ibinibigay mo sa anak ko.
Hindi ko nakita ang sinseridad mo. Ang katapangan mo. Lumapit si Doña Imelda kay Elena at Mang Daniel na nakikinig sa kanilang usapan. Patawarin niyo rin ako, Mr. and Miss Vergara. Hindi ko intensyon na saktan kayo. Nabula ako sa kagustuhan kong protektahan ang pangalan ng Madrigal, kaya nagawa ko ang magabagay na hindi ko dapat ginawa. Niyakap ni Doña Imelda si Alia. Ang yakap ay matagal at sinsero. Maraming salamat, Alia. Dahil sa iyo, nakita ko ang sarili kong mga pagkakamali. Dahil sa iyo, nakita ko ang totoong kahulugan ng pag-ibig. Hindi lang sa anak ko, kundi sa lahat ng bagay. Niyakap din ni Alia ang kanyang ina ni Zayo. Ang pada sa pagitan ng dalawang pamilya ay gumuho na. Ang mga araw ay dumaan, at ang buhay ay unti-unting bumalik sa dati. Si Julian de la Cruz ay nahaharap sa maraming kaso, at ang kanyang reputasyon ay nawala na. Ang Madrigal Group ay bumalik sa normal, at si Zayo ay naging mas responsible, mas seryoso sa kanyang trabaho at sa kanyang relasyon. Si Alia at Zayo ay mas naging matata. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na nakabatay sa kilit lang, kundi sa patitiwala, paunawa, at sa makapagsubok na kanilang pinagdaanan. Naunawaan ni Alia na ang pag-ibig ay hindi pagtakas sa sakit, kundi paharap sa sakit kasama ang taong mahal mo. At si Zayo, natutunan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi laro, kundi isang responsibilidad at isang pangako. Isang araw, habang nakaupo sila ni Zayo sa bench sa parke, kung saan sila madalas makita noon, hinawakan ni Zayo ang kanyang kamay. Alia, sabi niya, nakatingin sa kanya. Puno ngang pagmamahal. Pwede bang magtanong? Ngumiti si Alia. Ano po yung, Sir Zayo? Hindi na Sir Zayo, sabi niya, tumatawa. Alia, papayag ka bang magpakasal sa isang dating playboy na tulad ko? Papayag ka bang maging asawa ng isang Madrigal? Hindi sumagot si Alia. Tiningnan niya ang nga mata ni Zayo. Walang pagyayabang. Walang laro. Puro pagmamahal at paasa. Oh, Zayo, sabi ni Alia, at ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Oh, papaya ako. Ang kasal nila ay simple. Isang maliit na seremonya sa isang hardin, napapalibutan ng mabulaklak at ilaw. Nandun ang kanyang ama, si Mang Daniel, na ngayon ay mas malakas na, at ang kanyang ina, si Elena, na muling natuto ngang ngumiti. Nandun si Doña Imelda, nakangiti, at ngayon ay tunay ng masaya para sa kanyang anak. Nandun si Bea, umiyak sa tuwa. Naramdaman ni Alia ang patibok ng puso niya habang naglalakad siya sa isla, hindi na sa takot, kundi sa matinding saya. Wala na ang NBSB code. Ang ngapada na itinayo niya ay tuluyan ng gumuho. Nang makarating siya sa alta, hinawakan ni Zayo ang kanyang kamay. Ang kanyang mata ay puno ng pagmamahal. Alia, mahal kita. Bulong ni Zayo. Mahal din kita, Zayo, sagot ni Alia. At sa kanilang pagpapalitan ng vows, bawat salita ay punong-puno ng kahulugan. Ang pangako na mamahalin ang isa't isa sa hirap at ginhawa, sa kabilang ng nakaraan, at sa pagharap sa kinabukasan. Niyakap ni Zayo si Alia. Ang kanilang halik ay hindi na sa gitna ulan, kundi sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Isang simbolo ng bagong simula, ng pagaling, at ng tunay na pag-ibig. Tiningnan ni Alia si Zayo, ang kanyang asawa. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang takot sa pag-ibig ay tuluyan ng nawala. Nalaman niya na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng kaligayahan, kundi sa paghahanap ng tapang na harapin ang lahat, kasama ang taong mahal mo. Ang kanyang nakaraan ay nanatiling bahagi ng kanya, ngunit hindi na ito ang kanyang kahulugan. Ito ay naging pundasyon, isang paalala ng kung gaano siya kalayo, at kung gaano siya pinapala. Ang pag-ibig ay hindi perpekto, ngunit sa bawat pagsubok, ito ay lumalaki, nagiging mas malalim, at nagiging mas tunay. At sa bawat ngiti na kanilang pinagsasaluhan, bawat yakap, at bawat sulyap sa isa-isa, naramdaman ni Alia ang isang laging pag-ibig. Isang paibig na nagpapagaling, nagpapalakas, at nagbibigay ng walang hanggang paasa. At dito nagtatapos ang kwento ni Alia at Zayo. Maraming salamat sa inyong lahat, aming minamahal na tagapakinig at manunod. Sa pagbibigay ninyo ng oras upang subaybayan ang paglalakbay ni Alia at Zayo. Mula sa pinakamalalim na takot at pagdududa, hanggang sa paghahanap ng pag-ibig at pagpapatawad, salamat sa inyong walang sawang suporta. Bilang isang manunulat, malalim ang naging koneksyon ko sa bawat emosyon, bawat luha,
at bawat ngiti na kanilang pinagdaanan. Hindi lang ito isang kwento. Ito ay isang paalala na sa kabila ng sakit ng nakaraan at mga hamon ng kasalukuyan, may paasa pa ring makahanap ng pagmamahal na kayang mapagaling. Ang pag-ibig ay hindi laging madali. Hindi ito laging perpekto. Ngunit tulad nina Alia at Zayo, pinatunayan nilang ang tunay na pag-ibig ay matatag. Ito ay nangangailangan ng tapang na harapin ang mga sugat, ng tiwala na kahit may sakit ay may pagaling, at ng kakayahang magpatawad. Ito ang pag-ibig na kayang sirain ang nga pader ng takot, at ipakita na ang isang tapat na puso ay kayang baguhin ang lahat. Sana ay naantig ngang kwentong ito ang inyong mapuso, at nagbigay ngang inspirasyon na patuloy na maniwala sa kapangyarihan ng pagmamahal. Kung may naibahagi ang kwentong ito sa inyo, o kung mayroon kayong nais na ipahaya, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong madamdamin at karanasan. Abangan ang aming susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at pagsuporta. Bawat tibok,